Levitico chapter 27 verse 1 up to 34. At sinalita ng Panginoon kay Moises na sinasabi, salitain mo sa mga anak ni Israel at sabihin mo sa kanila, pagka ang sinuman ay tutupad ng panata ayon sa iyong inihalaga, ay magiging sa Panginoon ang mga tao. At ang iyong inihalaga tungkol sa lalaki na mula sa may 20 taong gulang hanggang sa may 60 ay 50 siklong pilak ang iyong ihahalaga ayon sa siklo ng santuaryo, at tungkol sa babae 30 siklo ang ihalaga mo. At kung mula sa may 5 taon hanggang sa may 20 taon ay 20 siklo ang ihahalaga mo sa lalaki, at sa babae ay 10 siklo. At kung mula sa may 1 buwan hanggang sa may 5 taon ay 5 siklong pilak ang iyong ihahalaga sa lalaki, at sa babae ay 3 siklo pilak ang iyong ihahalaga. At kung sa may 60 taon na patanda, kung lalaki ay 15 siklo ang iyong ihahalaga, at sa babae ay 10 siklo. Ngunit kung kapos ng ikababayad sa iyong inihalaga, ay pahaharapin mo siya sa harap ng saserdote at hahalagahan siya ng saserdote ayon sa ikakaya na may panata, ay siyang ihahalaga sa kanya ng saserdote. At kung hayop na ihandog na alay sa Panginoon, lahat na ibibigay niyaon ng sinuman sa Panginoon ay magiging banal. Huwag niyang babaguhin o papalitan ang mabuti ng masama o ang masama ng mabuti. At kung saan mang paraan ay palitan ang isang hayop ng iba, ay magiging kapwa banal yaon at ang kapalit niyaon. At kung yaoy anumang hayop na karumaldumal na sa hindi maihandog na alay sa Panginoon, ay ilalagay nga niya ang hayop sa harap ng saserdote at hahalagahan ng saserdote maging mabuti o masama. Ayon sa inihalaga ng saserdote ay magiging gayon. Datapwat kung tunay na kanyang tutubusin, ay magdagdadagdag nga siya ng 5 bahagi niyaon sa inihalaga mo. At pagka ang sinuman ay magtatalaga ng kanyang bahay upang maging banal sa Panginoon, ay hahalagahan nga ng saserdote kung mabuti o masama. Ayon sa ihahalaga ng saserdote ay maging gayon. At kung tutubusin ng nagtalaga ang kanyang bahay, ay magdadagdag nga ng 5 bahagi ng salapi na inihalaga mo roon at magiging kanya. At kung ang sinuman ay magtatalaga sa Panginoon ng bahagi ng bukid ng kanyang pag-aari, ay ayon sa hasik, doon ang iyong ihahalaga nga. Ang hasik na 1 omer na sibada ay hahalagahan ng 50 siklong pilak. Kung itatalaga niya ang kanyang bukid mula sa taon ng Jubileo, ay magiging ayon sa iyong inihalaga. Datapwat kung italaga niya ang kanyang bukid pagkatapos ng Jubileo, ay bibilakan sa kanya ng saserdote na salapi ayon sa mga taong natitira hanggang sa taon ng Jubileo, at bababaan ang iyong inihalaga. At kung tutubusin ng nagtalaga ng bukid, ay magdagdagdag ng 2 bahagi ng salaping iyong inihalaga roon at mapapasa kanya. At kung hindi niya tutubusin ang bukid, o kung ipinagbili niya ang bukid sa ibang tao, ay hindi na niya matutubos. Kundi ang bukid pagka naalis sa Jubileo ay maging banal sa Panginoon, na parang bukid na itinalaga. Ang kapangyarihan doon ay mapasasaserdote. At kung ang sinuman ay magtalaga sa Panginoon ng bukid na binili, na hindi sa bukid na kanyang pag-aari, ay bibilang sa kanya ng saserdote ang halaga ng iyong inihalaga hanggang sa taon ng Jubileo. At babayaran niya ang iyong inihalaga ng araw ding iyon, na parang banal na bagay sa Panginoon. Sa taon ng Jubileo ay mabalik ang bukid doon sa kanyang binilhan, doon sa kinararapatan
ng pag-aari ng lupa. At ang buo mong ihalaga ay maging ayon sa siklo ng santuario. 20 jira ang isang siklo. Ang panganay lamang sa mga hayop na inuukol ang pagkapanganay sa Panginoon. Ang hindi ba ito talaga ninuman, maging baka o tupa ay ukol sa Panginoon. At kung hayop ng kadumal-dumal ay kanyang tutubusin nga yaon sa iyong inihalaga at idadagdag pa niya ang ikalimang bahagi niyaon, o kung hindi tutubusin ay pagbibili ayon sa iyong inihalaga. Gayon may walang bagay na itinalaga ni numan sa Panginoon. Sa lahat ng sariling kanya, maging sa tao, sa hayop o sa bukid na kanyang pag-aari, ay may ipagbibili o matutubos. Bawat bagay na itinalaga ay kabanal-banalan sa Panginoon. Walang itinalaga ng mga tao ay matutubos, papataying walang pagsala, at lahat na ikasampung bahagi ng lupain, maging sa binhi ng lupain o sa bunga ng punong kahoy, ay sa Panginoon, maging banal sa Panginoon. At kung ang sinuman ay tutubos ng alinmang bahagi ng kanyang ikasampung bahagi, ay idadagdag niya roon ang ikalimang bahagi niyaon. At lahat ng ikasampung bahagi sa bakahan o sa kawan, anumang madaan sa tungkod, ay maging banal sa Panginoon ang ikasampung bahagi. Huwag niyang sisiyasatin kung mabuti o masama, ni huwag niyang papalitan. At kung sa anumang paraan ay palitan niya, ay kapwa magiging banal, hindi matutubos. Ito ang mga utos na inuutos ng Panginoon kay Moises sa bundok ng Sinai, hinggil sa mga anak ng Israel. Amen, Lord. Please subscribe, like, and share. Salamat. God bless.